Hindi na raw kailangang gumastos ng malaki para magkaroon ng maayos na tirahan. Yan ang target ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Naka-tiles, may kwarto, kusina at maayos na CR. Ito ang model housing unit sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH. Ang plano, bawat unit 27 square meters ang laki. Gagamitan daw ito ng precast technology. Kanina, sinilip ni Pangulong Bongbong Marcos ang planta niyan, kasabay ng 7th anniversary ng Department of Human Settlements and Urban Development sa Taytay, Rizal. Dito po ay atin natunghayan ang isang napakahalagang proseso kung paano mas mapabilis ang produksyon ng mga housing unit. Sa ilalim kasi ng precast technology, ginagawa na sa planta tulad nito ang concrete components, kabilang ang pader at columns at saka dinadala sa construction site para sa pag-assemble. Binigyan din ng Pangulo na layunin nilang paramihin ang planta gaya nito para matugunan ang pangangailangan sa pabahay. Maraming kababayan pa natin ang nanguupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Sa datos ng United Nations Human Settlements Program, nasa 6.5 million units ang housing backlogs ng bansa. Babala nila na posible itong umabot sa 22 million sa 2040 kung hindi matutugunan ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, nasa 423,000 housing units na ang naitayo ng pamahalaan mula noong 2022. Nangako rin ng Pangulo na ginagawa nilang mas magaan at accessible ang pagkuha ng housing units. Sa tulong naman ng subsidy mula sa pamahalaan, mas maraming pamilya na ang may pagkakataon magkaroon ng sariling buhay. At hindi po kami titigil dito. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang pabahay ng gobyerno at iba pang isyong sinagot ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, okay, una muna, paano ba raw maka-avail niyang precast na pabahay na malakondo? Sinong priority? Pops, under nga sa expanded 4PH, hindi na lang yung mga nasa vulnerable sector yung maaaring maka-avail niyan, kundi maging yung working class. Pwede nyo pong makita yan sa online services portal ng DSUD of course at saka ng Pag-ibig Popshay. Doon, inilista nila yung mga available na projects, mga key requirements para sa mga kapatid natin na gustong mag-avail. Kabilang sa mga requirements, Popshay, of course, Pag-ibig membership, first-time home buyer status at saka hihingin din po yung kanilang maximum family income. Okay, Julie, itong mga pabahay na ito ipapasok sa Pag-ibig loan. Nabanggit mo nga, ano? Yes. May mga lugar na ba kung saan plano yung itayo at magkano kung sakali? Popshay, sa ngayon, yung gumagamit ng precast technology, katuwang yung Mega Wide at saka yung Pag-ibig Pan, katuwang siya ng DSUD, sa UP pa lamang sa ngayon kasi meron 7,000 housing units na target na magawa in the next 2 years or mas maiksi pa, Popshay, kasi sinasabi nga na mas madali at mas accessible nga itong precast technology na ito. Yung halaga naman niya sa 27 square meter na may 2 bedroom, may 1 toilet, kitchen, dining area at saka living room, Popshay, aabutin naman daw ng up to 1.5 million. Mas mura siya kaysa doon sa other units na nasa up to 3M yung halaga sa ngayon. Okay, linawin lang din natin, Julie, ito mga pinakitang model unit, kagaganda mukhang social na social. Hindi ganito ang ibibigay sa mga beneficiary, Pop, syempre yung model unit na yan, ang ganda ng kama. Kung makikita mo, maganda yung kama, maganda yung lamesa. Wala yung unit lang talaga siya, Popshay. Kung itong mga model unit, ito yung magiging itsura kapag na-design na siya ng may-ari na nag-move in. So, depende naman po sa kanila kung paano yan naaayusin ng mga kapatid natin. Pero kanina ngayong usapan, talagang kailangan siguro ganyan din ka-aesthetic yung mga ilalagay ng mga gamit. Para, Popshay, maganda yung kalabasan kasi hindi naman din talaga noon kalaki, kumbaga. Okay, Julie, sa iba pang issue, may panukala ang DepEd na gawing trimester ang klase. Paano ba yan gagawin at ano ang tingin dyan ng palasyo?
Yung trimester na proposal nga ng DepEd PopShay ay June to September, September to December, at saka January to late March. So magiging ganun na yung pasok ng mga estudyante. Magkakaroon niya ng breaks in between, pero in total PopShay, makukumpleto yung 201 school days. So ang sabi ng DepEd, better daw yung pacing lessons para sa mga mag-aaral. Yung breaks in between naman, mabibigyan daw ng pagkakataon yung mga guro na mag-prepare, na planuhin at i-assess yung kanilang mga lesson plan. So, kumbaga, mas kakaunti yung magiging trabaho para sa kanila, mas mapapagaan. Sa panig ng palasyo, mainam daw na pag-aralan muna ito kasi sa ngayon nga PopShay, proposal pa lang naman. May mga panawagan din yung ilang grupo na magkaroon nga ng public consultation. Bukas naman din yung Malacanang dyan kasi ang sabi nga nila, mas maganda rin naman talaga na napag-uusapan ng lahat ng stakeholders yung ganitong uri ng proposal. Kumbaga, PopShay, sa isang kumbaga sa isang bunga kailangan hinog na hinog yung bunga no. So ganun dapat, kailangan hinog itong proposal bago nga ipatupad. Okay, Julie, nitong weekend, pinangalanan sina Senador Bato de la Rosa at Bongo na co-conspirator sa madugong war on drugs ng Duterte administration. May komento ba rito si PBBM? Sa panig ng Palasyo PopShay, hindi pa rin daw yan panghihimasukan. Lalo na daw na naisampa yung kaso noong 2017 pa na hindi pa nga daw Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tinitiyak ng Malacanang, kailangan masunod yung legal na proseso. Yun yung sinasabi nila na sa lahat naman ng pagkakataon, sa lahat ng kaso, dapat may legal process. At sa usapin naman, kung maipatutupad ba sakaling magkaroon nga ng arrest warrant or mailabas na yan, kagaya nga daw nung nangyari sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipatutupad yan kung hihilingin or hihingi ng tulong sa atin yung Interpol. Julie, ano raw ang mensahe sa mga incumbent at former officials na nagtatago dahil dito sa kaso sa ICC? Pag sinatanong nga ni Yusek Claire, ano ba yung dahilan ng pagtatago or sakaling magtatago nga yung mga ito? Ano daw ba yung pinahihiwatig nun? Nais daw bang tumakbo or sa batas or hindi harapin yung kanilang pananagutan? Kasi kung alam naman daw nila na wala silang kasalanan o wala silang ginawang hindi maganda, dapat daw maging matapang at harapin yung legal na proseso, yung pag-usad ng proseso, PopShay. At Julie, lumulutang din ngayon ang mga nagsusulong sa charter change. Anong masasabi rito ng Palasyo? Sa ngayon, Pops, no comment pa ang palas. Hindi pa daw talaga yan napag-uusapan sa mga pulong. Sakali daw na mailatag na yung nilalaman yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka noon pa lang din magkaroon ng consideration o i-consider ng Pangulo yan. Pero at this point, Pops, hindi pa napapag-usapan sa mga meeting dito sa Palasyo. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.